Gandang gabi. Anong araw na ngayon? Miyerkules. Ay, Baclaran Day. Di ba? Di ba? Oo. Baclaran Day. It's Wednesday. Ay, 9:36 na ho. Miyerkules ngayon. At sapagkat Miyerkules, ang music natin ay mga inspirational songs. At mamaya magiging panauhin natin si Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Ito si Brother June Banaag. Welcome po. Samahan niyo kami hanggang alas 11 ng gabi sa napakahabang programa natin, 1.5 hours. Kulang 1.5 hours natin. Samahan niyo kami at marami tayong pag-uusapan sa ating programa. Meron tayong pagninilay sa mabuting balita mamayang 10 o'clock pag nakasama natin si Fatima Soriano. Pero unang bahagi ng programa natin, mapapanood po natin ang isang episode ng Face to Face Hirit ni Dr. Love. Malaman natin kung anong, hindi ko nakapanood kung anong featured ngayon. Well, anyway, yan ho, tayo po ay napapakinggan sa 92.3 True FM sa buong Mega Manila. At kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. At pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. Yan. Siyempre, mga kapatid, please follow and subscribe sa ating mga social media accounts na inyong makikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa FB, X, TikTok, IG is Instagram, and YouTube. Yon. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa, na magbahagi kayo ng inyong kwento, magbahagi kayo ng inyong mga suliranin na gusto nyong idulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay po pwede ko kayong tumawag sa ating mga hotlines. Ang hotlines natin 863-15788 at 863-16674. Yan. O medyo aagahan natin ang pasok ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, para po magkaroon tayo ng mas mahaba-habang kwentuhan na makapag-text ka agad kayo sa inyong mga komentaryo, mensahe, complaints, or whatever na may kinalaman po dito sa mapapanood po ninyong episode ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Pwede ho kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa sa comment section ng ating Facebook live stream sa 92.3 True FM. Pwede ho magpadala ng inyong mensahe o mga komentaryo sa FB Messenger ng Dr. Love, or pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 8631 5788 at 8631-6674. Ang ating pong mapapanood na episode ngayon ay itinampok kaninang umaga sa programang Face to Face na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali bago mag-Eat Bulaga, no? Ng Dabarkads dito po sa TV5 11 a.m. to 12 noon at mayroon pong replays ng 8 p.m. to 9 p.m. sa Signal TV 1PH. Narito po ang ating episode ngayong gabi. Ang title po ng ating episode, Ibalik Mo 150 Ko. Ayan, 150. Saan mo dinala ang aking 150? Ibalik mo ang 150 ko. Panoorin nyo natin. Kasama natin ngayon si Inday. Ate Inday, ano ho ang problema ninyo? Ano ang idinudulog nyo? Yung kalibin ko po na niloko ka? Opo. Paano ka niloko? Nahuli ko po sa banyo namin sa CR. Ay, eto na ba yun? Teka, hindi man lang sa sala, o sige sabihin. Yung ba yun? Sandali lang. Mukhang mukhang kaiba yun eh. Nagkahulihan sa banyo.
Alam mo, nililihim yun di ba? Pero nahuli sa banyo. Pero napunan niyo ba? Itong si Inday, medyo may edad na, pero nakikipag-live-in pa rin. Ito ang isang bagay na gusto nating bigyan din at bigyan liwanag sa ating programa, ang kahalagahan po ng sakramento ng matrimonyo. Yan ang mahalaga. O kahit na halimbawa, hindi kayo makasal sa simbahan, at least pakasal kayo sa civil para meron kayong legal status. Hindi lang yung pa-live-in. Anytime po pwede kayong iwanan ng inyong karelasyon. O kung mamatay yung karelasyon nyo, knock on wood, wala kayong makakukuhang benepisyo. Di ba? Yun, okay. Bueno, oras nun natin, ganap ng 9:41 ng gabi. Antabayanan lang po natin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Dahil itong si Inday, nagkamali ng pasok, biglang napapasok dito. Hindi pa pala siya nakaschedule. Hindi pa siya nakaschedule. Kaya antabayanan po natin at binibigyan natin ng pagkakataon muna na maipalabas yung itinampok kaninang umaga dito po sa TV5, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bago po mag-eat bulaga, no? Batiin lang natin ang magandang gabi at happy listening mga barkada ho natin sa Davao City, si Mami Lorleen and Amadeo Giorgio Gonzales. Dito po naman sa Kalakhang, Maynila, si Mama Emma at saka si Giorgio Serafica na palagi nakatutok sa programa natin. Ang Tres Marias ng Dr. Love, si Myra Bulisay-Lee na bumabati po ng good evening, as well as Elizabeth Villa Gonzalo and Marivi Viola. Magandang gabi rin kay Chef Jesse Sinsyoko, ang kaibigan natin. Binabati rin natin ng magandang gabi at happy listening ang ating kapatid, si Dr. Elmer Punzalan, Undersecretary ng Department of Health, Dr. Elmer Punzalan, na palagi nanonood ng Pest to Pest. Lagi nanonood ng Pest to Pest. Maraming salamat sa iyo, Kuya, ha? Zenny Dayang Hirang and Zenny Raimundo ng BGC. Yan, Serendra sa BGC, ang kaibigan natin. Si Chato Sakluti ng Novaliches, Engineer Mercy Santos ng Pasig City, at ang mga barkada ho natin dyan po sa San Pedro, Laguna. Marami tayong mga tagapakinig dyan sa San Pedro, Laguna. Binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening. Siyempre, ang mga Pilipino sa labas ng bansa na nakatutok po sa Facebook page ng Dr. Love, kasama diyan na araw-araw ay nanonood sa atin ang ating kaibigan from Tokyo, Japan, si Andrea Enomoto. Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Shari Picho ng Seattle, Washington. Si Lynn ng Brussels, Belgium. Sino yung sa Kuwait? Alani Hungko sa Kuwait. Dami nating mga kaibigan. Mga Pilipino po na mga nagtatrabaho sa labas ng ating bansa na nakatutok pa rin po sa programang Dr. Love Radio Show sa pamagitan po ng Facebook page ng Dr. Love at saka ng 92.3 True FM. Okay na ba siya? Okay. Balikan ho natin ang ating episode ngayong gabi. Ang episode po natin ay pinamagatang Ibalik Mo ang 150 Ko. Yan. 150. Mali naman yung pronunciation. 150. Meron gano'n, di ba? Magkano bilhin mo dyan? 150. Tinatatos talaga yung no? 150. Alright, narito ang ating episode ng Pest to Pest. Here is Dr. Love. Ibalik mo ang 150 ko. Jenny Lynn, ano itong sinasabi mong nabili mong tinapang may uod? Opo, ma'am. Madam. Kanino mo nabili?
Kay Daisy po, sa palengke po. Sa palengke Opo, ninyo. tinapa Pero po. madalas ka naman bumibili sa kanya. Hindi po. First time po lang po bumili sa kanya. Kasi po yung mayroon po akong may kamag-anak po ako nagtitinda ng tinapa. Okay. Kaso, wala po silang tinda ngayon. Tapos, no choice po, sa kanya ako bumili nung time na yon. Okay. Yung pagbili ko sa kanya, bumili ako 3 tinapa. Inuwi po namin agad. Tapos yung lulutuin na namin, pagbukas namin, puro uod. Puro uod po. Tapos po, binalikan po namin si Daisy. Sabi po namin, ibabalik namin kasi po, puro uod. Kaso nga lang po, ayaw niya maniwala, pinagmumura niya na po ako. Gaano katagal na nasa iyo yung tinapa? Pagkabili mo ba, diretso mong binuksan pagdating sa bahay? Opo, kasi po pero lulutuin na namin. naka-display ang tinapa eh. Hindi mo ba napansin Hindi na... po, naka-plastic po kasi siya eh. Pagbukas namin sa bahay, pagbukas namin, puro uod po siya. Naka-plastic, hindi Tsaka po siya lumutang. So hindi mo, ang sinasabi mo, Kasi hindi po- mo chinek, pero pagdating sa bahay, nung chinek mo, alam ko nakabalot yan sa Nakabalot parang po siya. dyaryo. Hindi pa po siya kita No? Hindi pa po kita yun. Hindi Pagkalagay kita. po, doon na sa bahay binuksan, puro uod po. Okay. Opo. So, pero nung dinala mo sa bahay, kasi may tendency na ang tinapa talaga pag tumagal, para mga bagoong yan, uuurin talaga sila, kakaroon na sila ng parasite. Opo. Oo. Malayo ba yung palengke mula sa palengke papunta bahay mo? Malayo naman, medyo malayo din po. Hindi, pero kasi sa biyahe, hindi naman darating yung mga uod. Hindi pa po, kaso bigla... Baka talagang meron na... Meron na po, I mean, mabaho na po siya nung binuksan. Hindi siya masisingaw, hindi siya sisingaw pag naka-plastic pa. naka-plastic Opo. kasi. Pagdating sa bahay, Pwedeng ganun. maaari na Nakulob po matagal na siya ano. nakulob. Magkano ba bili mo dun sa tinapa? 3 po yun 50 isa. 150 po halaga. 150 lahat? Opo. Mahal na pala. Opo. May kasama kasing uod, kaya nagmahal. Siya yung galit na galit. Pinagmumura niya ako. Binaranday ko siya. Ganun pa rin pinagdidiinan niya na sinasabihan niya pa akong scammer ako. Mag-i-scam pa ako sa halagang 150. Baka siya scammer kasi hindi siya 150 lang. I-scam niya ako. Ako yung i-scam niya kasi 150 yun eh. Siya ang kumari ni Daisy na magpapatunay na laging bago ang tindan niya. Diyosa, pasok. Ang galing. Hindi tinignan. Sinungaling ka, scammer! Ay, hindi ako sinungaling! Diyosa, inuuod raw ang bentang tinapa ng kaibigan mo? Hindi naman po talaga totoo yung nireklamo niya. Paano dito Gumagawa lang po talaga siya Andun ng yung kwento. ebidensya ko! Kasi kilala ko talaga yung Huwag mong binibilan kapihan ni yung Daisy mo. ng tinapa. Andun yung ebidensya ko. Totoo lang talaga. Huwag mo rin niya kung sabihan Marami scammer. talagang bumibili kay Daisy at di Kayo bumukol scammer! ng mga Dahil di nyo niya, binabalik yung customer 150 niya. na halagang sa Okay, tinapa. teka lang, Janeline, hindi ko na naintindihan dyan si Diyosa. Okay, ano ang paliwanag mo at sa pagde-deny o pagsasabi mong hindi totoo na galing sa inyo Kasi yung po, tinapa? scammer po yan eh. Scammer bakit? Kasi nangutang po yan sa akin ng 300. Halagang 300 scam? Nakiusap ako sa'yo. Nag-usap tayo. Nagbabayaran ko sa time na yun. Hindi yun scammer. Pakikiusap ko sa'yo, hindi yun scammer. Okay, Scammer yung tataguan okay, kita. kayo ba yung magkakilala, magkaibigan? Andito ako sa Dahil- harapan mo. Pero Paano siya umutang sa'yo? Magkapit-bahay kayo? Nakiusap po siya sa akin na Na? hihiram po siya ng 300, pambili ho ng sapatos ng anak niya. Okay. Tapos pinahiram ko po siya kasi nagmakaawa po siya sa akin. Tapos po, hindi na po siya nagbayad. Ang isang linggo na ho mahigit, di na ho siya nagbabayad. Hanggang ngayon? Opo, hindi na siya nagbabayad. Okay, pero teka lang ha, walang kinalaman yung tinapang may uod ha. Kaya lang na-justify yung parang mahirap paniwalaan dahil ang sinasabi mo, mutang, tas hindi nagbayad ng... Pero kasi para sa akin, malayo naman yun. Dahil ang pinag-uusapan, yung may uod na tinapa. Sorry, ang hirap kasi paniwalaan saan manggagaling yung uod eh. May uod ka bang alaga? May mga uod kang Wala alaga? po. Wala po. Pinicturan niya? Pinicturan mo, May ate? video siya. Mamaya video. mapapanood. Pagbukas.
Mama Carla, baka sinasabi niya kaya may utang na 300 para hindi na magbayad, gumawa siya ng issue, parang ganun ba sinasabi Pwede mo? kasing ganon. Pero kasi mahirap paniwalaan na magkaroon ng uod. Pwedeng actually langaw. Kasi langaw nakapalibot lang, diba? May video po tayong mapapanood na tinapang may uod. Tabi-tabi po sa mga kumakain. Ako dyan! Ito, laki! Mama, tagapa sa'yo! Tingnan nga! Papa! Huwag mo ipapunta! Ipapunta mo sa kanal! Sa ilalim po kasi siya, sa ilalim, sa karton. Kaya pagbukas namin, hindi po siya bumiibabaw. Kasi ano siya, plastic. Oo, kasi ang tinapa, syempre, may ano yan eh, parang may moist, no? May moist. So, yung ilalim nun, karton, ang mga larva nasa moist. So, paano yung video? Ano sa tingin mo yun? Ayun po, yung video na yun, siguro gawa-gawa lang din niya yung ano na yun. Yung tinapa ho, baka ho ilang araw lang niya ho binili. O sa iba niya binili. Tapos sa amin niya inaano. Lagi mo ganda yung mga tinapa ng tinitinda ni Daisy, no? Siya naman ang pamangkin ni Jen na nakakita ng inuuod na tinapa. Kath, pasok! Hay nako, Diyosa. Puro kakasinungalingan din. Ano, scammer? Mga mukha nyo nga eh. Scammer pa yan. Talaga na, mga scammer, ano? Bakit? Kath, inuuod ba talaga yung tinapang binili ni Jeneline? Meron po. Meron. Pagbukas ko po, nung lulutuin na po sana. Ikaw yung pamangkin. Opo. Sila pong dalawa ni Daisy. Pinakita po namin na may uod, tapos ayaw po nila patiwalaan. Opo, pinagmumura po talaga nila kami. Tapos nagbabarangay po kami. Ganon din po sa barangay, kami po yung pinagmumura niya. Pinagdidiin niya na yung hindi. Hindi daw sa kanila yun. Yun po talaga. Okay. Sa pagkakakilala mo, Kath, sa tiyahin mo, kasi pinagbibintangan siyang scammer eh. Ano masasabi mo? Totoo yung mga itsura nyo nga eh. Mas mukha pa kay scammer eh. Talaga ba? Diyosa nga, di ba? Maganda. Diyosa, saan maganda dyan? Oo, asang Mukha ganda mo. wala kang kinakain eh. Talaga ba? Okay, ano ngayon ang gusto mo mangyari, Kath? Balik na lang po ng maayos yung pera para po wala na lang pong gulo. Okay, ano masasabi mo doon, Josa? Bakit ibabalik? Eh, hindi mo nga inano yung binili sa ano. 150 lang sisi. O talaga Ang ba? pambayad Sa ibang mo mga binili yun eh. Tapos sabi mo yung Sa sasabihin. iba mo binili? Paano sa iba? Oo, sa iba niya po binili yan. Tarasa mo tignan. Talaga. Sinasabi mo lang, tapos pupunta ka pa doon sa ano, mag-iskandalo ka pa. Iskandalo sa kayong dalawa. Mamaya tingnan mo yung tsura ni Daisy. Mukha kayo Pero scammer. kayo daw yung nagmura, Josa. Totoo ba yun? Hindi po. Huh? Magsisinungaling yan. Siya ang nagbebenta umano ng tinapang inuuod. Daisy, pasok! Isa ka pa, ha? Nakakapal ang mukha mo nakapagsabi sa amin, scammer kami! Sabi! Ay, ano sabi? Tingnan mo yung tsura mo. Tsura ka lang pala sa sinasabi mo, kapal ang mukha mo! Ano mo lang katotohanan? Evidensya kami! Kapal ang mukha mo! Ate Daisy, anong masasabi mo sa binenta mo daw tinapa ay may uod? Wala po talagang katotohanan yun dahil sa 2 years po ako nagtitinda eh, wala lang po nagre-reklamo sa akin. Bukod tangi lang. Bukod tangi lang po yung baboy na yan. Hindi may iwasan mo. Wala kang tinday. Kinasadya. Ikaw lang kayo. Kaya mo po ibibilay. Ikaw lang talaga. Scammer. Ate Daisy, ilan ang baboy dito sa tingin mo? Tabi-tabi. Siya lang po talaga. Siya lang. Okay. Di kaya sinisiraan ka lang daw ni Jeneline para Hindi eh, binili. Binili, nagbayad siya ng 150. Hindi po, may kamag-anak po kasi yan nagtitinda. Hindi talaga siya nagtinda. Hindi talaga nagtinda. Blood, Inabot mo sa mali ko ba kung binili tapos sa akin may sinisisi. Hoy, hindi ko sinisisi. Ano sa'yo ko binili? Kapal no! Talagang pinagyan. Ako hindi sa'yo binili. Ikaw yung scammer at manloloko. Talaga ba? Talaga ba? Mga bulok yung tinapa nyo. Lagi mainit at fresh ang tinapa.
mata mo baka mahulog. At tatakot ako, grabe. Okay, ganito ha. Ate Daisy, ang sinasabi mo ba, kaya sa tingin mo, no, kung tama ako ha, correct me if I'm wrong. Sinasabi mo na pwedeng binili, sinisiraan yung tinapa mo kasi may kamag-anak silang titinda ng tinapa. Kahilera po. Kahilera nyo! Sa'yo ako bumili. Wala nga tinda, di ba? Yung time na yun. Pero nung araw na yon sarado kasi. Kaya sa'yo ako bumili, Kaya diba? sa'yo bumili. Hindi lang naman po kami, kasi hindi lang po din kamag-anak niya. Marami po talagang nakahilera doon na nagtitinda ng katulad Pero ng sa inyo talaga bumili. Bumili po talaga siya Nung sa araw akin. na yun. Diba? Inamin mo na sa'yo ako bumili. Sa akin ka nga bumili. Mali-mali ko ba kung sa iba ka bumili tapos ibinibintang mo na lang sa akin? Ala, Ate Daisy! Ate Daisy, pa-dewendi ka na dun sa boses mo, yung pagsigaw mo. Ate Daisy, baka bigla kang lumipad, ha? Kakainin ko po yung baboy na yan. Ang sakit na ng baboy, Ate Daisy, ha? Okay. Di ba? Ano sa palagay nyo? Kasi yung araw na yon walang tinda yung kamag-anak nitong si Jeneline na nagtitinda rin ng tinapa. Ang posibilidad niyan, maaaring yung tinapa na yon nadapuan ng langaw na hindi nila alam, no? Pwedeng ang tinapa na yan ay hindi bago. Pwedeng mga 2-3 araw na siguro yung tinapa na yan. Alam nyo, pag ang tinapa, hindi ho talaga masyadong na-cure at nadapuan ng langaw. Ang langaw kasi, meron langaw na buntis na na nanganganak, ano? Pag nanganak ang pasensya na doon sa kumakain, no? Pag nanganak ang langaw, maaaring magkaroon yan ng larva, yung uod na nakita natin. At yung uod na yan, hindi naman ho papaibabaw yan kaagad Doon yan sa loob ng katawan ng tinapa. Doon magtitigil yan, doon magpapalaki yan hanggang sa lumaki ng ganyan. So hindi ho po pwedeng 1-2 araw lang yan. Mahigit na 2 araw yung tinapa na yan na posibleng naitlugan ng fly, di ba? Ngayon, kung kayo itong sina Daisy at saka si Josa, itataya nyo ang buhay nyo talaga na hindi sa inyo binili yan. Pero inamin nila sa kanila binili at doon nga ibinalik sa kanila. Ibinarangay pa nga Diba? Sa halagang 150 pesos. Ako ba'y kayo na mga nakikinig ngayon, nanonood sa atin, sa halagang 150 pesos, isasangkalan mo ba yung mukha mo sa barangay? Maninira ka ba ng taong nagtitinda ng nagninegosyo ng tahimik sa halagang 150 pesos? Ano, tutubo ka ba dyan ng 50 pesos kung gagawa ka ng gulo? Hindi rin naman, di ba? Kaya lang isinusole dahil meron ngang nakitang flaws. Ano yon? May gumagapang-gapang na gano'n. Sinong kakain yan? Di ba? Ano ang inyong opinyon? Maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe at inyong opinyon, komentaryo ninyo sa comment section ng ating Facebook live stream ng 92.3 True FM or sa FB Messenger ng Dr. Love, or pwede ho kayong tumawag sa ating mga hotlines 863-15788 at 863-16674. Oras, 10:00 ng gabi. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ang ating pong pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules sa 29 ng Mayo ay matatagpuan sa 10 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 32 hanggang 45. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa kanya.
Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Ang sabi niya, "Papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay." Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Anong nais ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopang aking iinumin ay iinuman nga ninyo, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Maraming salamat. Gabi ng Miyerkules ngayon at tuwing Miyerkules po ay kasama natin ang kaibigan ng programang ito all the way from San Diego, California upang pamunuan po tayo sa pagninilay natin sa mabuting balita ng Panginoon. Napakahaba ng Ebanghelyo pero ang nakakuha ng aking atensyon ay yung mga nasa gawing dulo na ng Ebanghelyo. Let's welcome sa ating programa ang ating kaibigan Miss Fatima Soriano from San Diego, California. Good evening and good morning, Fatima. Good evening po sa inyo, Brother June, and good morning po sa lahat po ng nakikinig po ngayon mula po kami dito sa San Diego. Kamusta po? Mabuti naman. Kumusta naman ang weather sa San Diego? Mabuti naman po. Ano po, Brother June, parang malamig-lamig pa rin po sa umaga. Tapos pag sasapit po ng siguro medyo hapon-hapon na or tanghali, dun pa lang po umiinit. Dun pa lang sumipit yung ano ba ngayon? May, matatapos pa lang ang May. Papasok pa lang ang spring. Oo, papasok ang June, magkakaroon naman ng mga heat waves, di ba? Meron tayong mga heat waves dyan. Buwan ng Hunyo. Oo, I remember going to Las Vegas nung araw, nakasando lang ako, nagmamanayo ng sasakyan dahil napakainit talaga. Totoo po. Yung pa naman pong init nito, hindi yung pawis Brother June, yung nakakapasok ba? Kaiba. Tumatagos sa buto.
Ang init. Paano tumatagos sa buto yung lamig, ganun din yung init. Oo, ganun. Opo. Well, anyway, Timmy, maraming salamat at pinaunlakan mo kami, ha? Salamat din po. Ang ebanghelyo ngayon ay medyo mahaba-haba ang ebanghelyo. Sinimulan ito ni San Marcos doon sa pagpapahayag ng Panginoon dahil sila ay on the way going to Jerusalem. Ito yung time na ang Panginoon magsisimula na ng kanyang suffering, ng kanyang passion. Kaya sinabi na niya doon sa kanyang mga kasama na papunta tayo ng Jerusalem, sabi niya, at doon sa Jerusalem ipagkakanulo ang anak ng tao. Sinabi rin niya yung kanyang mangyayari sa kanya na siya ipapako, mamamatay, pero muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. And sa pangalawang bahagi naman, yung anak ni Zebedeo, sina Santiago, St. James, at saka St. John, nagtanong kay Jesus kung pwede naman sana, maibahagi mo naman sa amin ang iyong glory kung ikaw muling mabubuhay, di ba? Baka pwedeng yung kanan mo para dun sa aking kapatid, yung kaliwa naman para sa akin na. Sabi ng Panginoon, hindi naman ako magbibigay sa inyo ng karangalan na yan, nakalaan yan, merong pinaglalaanan yan. Ganun pa man, sa bandang huli ay sinabi ng Panginoon na itong nakakuha ng aking atensyon. Opo. Ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ang kadalasang nakikita natin ngayon, Timmy, doon sa mga taong may kapangyarihan, sila ang namamasasa sa kaluwalhatian, lahat ng biyaya, lahat ng pagpupuri ay nasa kanila. At kaliwat kanan, ang dami nilang mga alagad, mga alalay na mga may tagapayong, may tagapaypay, may, things like this. Hindi mo na makita yung kababaang loob na parang taliwas doon sa sinasabi ng Panginoon. What do you think? Alam niyo po, totoo yan, Brother June. Ang nakakalungkot po rito, no? Alam naman natin ito, so it's no secret. Karamihan po nung mga siguro namumuno sa atin or mga taong may kapangyarihan na bigyan ng power na ito, ng position or ng responsibility. Karamihan sa kanila, they claim to be servants. Na naglulungkod sila sa tao, hindi po ba? Pero sa makikita ninyo sa kanilang pamumuhay, sila ho ang hari, sila ang pinaglilingkuran, sila ang gusto pa nila, you bow to them, you kneel to them, you revere their power, sila ang titingalain mo, sila ang papalakpakan mo. Nakakalungkot, ito po ay sadya talagang taliwas sa tinuturo ng Panginoon natin. Kasi po si Jesus, we always ask how to be like Him, how to live like Him. And sa tingin ko po sa ebanghelyong ito yung kasagutan. Si Jesus, in-explain niya sa kanyang mga alagad po na yung kaharian ng Diyos, hindi katulad ng mga dito sa atin, sa ating bansa, dito sa mundo na, di ba po in-explain niya kanina that the leaders, they lorded over the people, they were, iba yung glory ng isang hari, yung monarchy, iba yun In-explain ng Panginoon na ang kaharian ng Ama hindi ganun. Sa kaharian ng Ama, ang dakila ay yung nagpapakumbaba. Ang dakila ay yung naglilingkod at nagmamahal. So I think it's very important for us to remember na to be like Jesus and to be a true servant of God and para talagang magabayan natin ang mga tao kung gusto nating i-lead sila. Tayo ang unang-unang maglilingkod, tayo ang unang-unang magpapakumbaba. Pero parang taliwas naman yan, Fatima, doon sa pananaw ng tao. How can I be a servant if I am a leader already? Leader na nga ako di ba? Leader na ako, bakit kinakailangan pa akong maging servant sa kanila?
Baka Totoo hindi, po yan. baka hindi na ako igalang ng mga yan kasi ako na ang leader Dapat yung lahat ng gusto ko dapat ibibigay niyo sa akin. Lahat ng mga kailangan ko hindi ko nasasabihin, ibibigay niyo na. Dapat alam niyo yan. Wow. Oo, di ba? Yun nga. Yung Brother June, very iba na po. Parang, yan ang talagang parang, prinsipe, prinsesa, hari, reyna. One word from me and you give it to me. You give me what I want. Right. Alam niyo po, it's such a shame na ganun yung pananaw ng mundo kasi akala natin we get respect and admiration from being listened to, obeyed, diba? Pero hindi po, taliwas talaga yun. Pinapakita ni Lord na hindi. Ipakita mong ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagmamahal, ikaw ay nagsiserve talaga ng buong puso. Doon pala tayo makakakuha ng tunay na respeto, ng tiwala. Yung kapakumbabaan, humility, no? Yung humility. Pero, alam mo kasi, kung nandito ka sa Pilipinas at nagmamaneho ko dyan sa EDSA, lalo na kung ordinary day, makita mo yung mga opisyales ng pamahalaan na may mga sasakyan na magaganda. Meron silang mga sweeper na tinatawag, yung mga nakamotorsiklo na hagad nila, no? Na pag dumadaan yan sa isang matraffic na lugar sa EDSA, hahawiin lahat ng dadaanan, yung mga nagbabayad ng taxes, mapapalagay sa isang tabi para makadaan yung mga politikong yan. Yan. Kaya parang makikita mo, mahirap talaga yung sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay gustong mamuno, kinakailangang maging servant ka. And that reminds me, Timmy, of one of the titles of the Holy Father. Ang isa sa mga titulo ng Santo Papa, yung Servants of Servants. Yun. Oo. Lingkod ng mga naglilingkod. Yun. So, ibig sabihin, mas mababa pa ang Santo Papa doon sa mga pare. Di ba? Kung tutuusin, mga ordinaryong pare. Mas mababa pa siya dahil siya ang lingkod ng mga naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Mahirap isabuhay kung ang standards ng daigdig ang ia-apply natin dahil para makuha mo ang isang titulong, isang kapangyarihan, isasangkalan mo, isusugal mo ang buhay mo. Mandadaya ka, mamimili ka ng boto, pag nandun ka na sa posisyon na yun, mahirap nang bumaba. Parang nawawala ang Diyos kapag tayo naupo na doon sa trono ng kapangyarihan, di ba? Nawawala po ang Diyos, Brother June. Opo, dahil ano ang pumapalit? Yung iyong pagkauhaw dun sa kapangyarihan. Alam niyo, it's funny, pinag-usapan lang namin po ito ni yung sister ko kagabi, na bakit the more you give these people the power, the more yung power, di ba, na parang they get addicted to it, and then nagagamit na nila sa maling paraan. And na-mention niyo po na talagang sinusugal ang buhay. Lahat ng pandaraya at kasalanan ay nagagawa na para sa pera at sa kapangyarihang ito. At hindi lang po buhay ang nasusugal nila doon, Brother June. Sadly, ang kaluluwa po nila nasusugal na rin. So para saan pa ang lahat ng prestige na ito, lahat ng power at yamang ito, kung ang iyong kaluluwa unti-unti mo nang idinudurog, unti-unti mo nang ibinebenta sa kasalanan ito. Kaya we really do need to pray for the world to be in the path of humility more. Alam ko pong hindi talaga siya madali. Like, hindi naman sinasabi ng Panginoon na tayo magpaapi, na tayo hayaan nating tapak-tapakan tayo ng ibang tao. Ngunit sinasabi nga na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kung ibababa natin ang ating sarili at tunay talaga tayong maglilingkod, tunay tayong aalalay sa iba, yung mga bagay po na gano'n. Siguro kaya siguro may mga bansa na hindi natin makita ang kapayapaan ay sapagkat ayaw ibaba yung sarili nila, di ba? Yung nandoon yung pagiging mapagmataas nila, no? And it's really a big challenge for us. At siguro kailangan natin dito ang isang masusing pag-aaral sa ating sarili at ang pakikipagrelasyon natin kay Kristo. Kung sakali man na nahihirapan tayo,
I'm sure, Fatima, na ang Panginoon ay very willing na ituro sa atin ang daan kung paano natin magagawa yan. Ano? Totoo po yan. Ito sa Ebanghelyo na ito, ipinaliwanag niya with so much love and patience sa kanyang mga alagad, sa atin pa kaya. Kung talagang mag-take time lang po tayo na aralin, tama kayo ang ating mga sarili, the situations that we find ourselves in and in the world, and hingin po natin sa kanya yung biyaya na ito, in the grace of humility. And I'm sure ibibigay niya ito sa atin. Yes. Timmy, mahirap para sa ating lahat na ibaba yung pagkatao natin. Yes. Na ito ang sinasabi ng Panginoon na standards. Hindi natin maaaring marating ang langit kung mas mataas pa tayo sa langit. Kinakailangang I love that. Totoo po yun. Di ba? Kinakailangang it reminds me, Timmy, sa isang lugar sa the Church of ano ba yun, yung kung saan pinanganak ang Panginoon sa Holy Land, anong church ngayon? Nativity, Church of the Nativity. Nativity, okay. Oo. Hindi ba pagpapasok ka doon, yung pinto, napakaliit ng pinto? Yes! Di ba? Ako na, Brother June. Hindi ka pwedeng pumasok na nakadiretso ka. Kinakailangan magbabaw ka, yuyuko ka talaga para makapasok ko sa loob ng simbahan. Sabi ko doon sa tour guide namin, ano ang kalokohan ng ginagawa ninyo? Pinapahirapan lang ninyo yung turista. Di ba? Pwede naman taasan nyo yung pintuan na yan. Sabi nung... Isipin mo, paano ka magkakasya doon? Di ba? Right. Sabi nung tour guide namin, yun nga ang purpose, pinapaalala sa atin to humble ourselves, especially when we approach Jesus. No? Makikita natin si Jesus na nagpakababa, isinilang sa isang maliit na sabsaban. Siya ang hari ng mga hari, di ba? Siya ang prinsipe ng kapayapaan, siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, pero isinilang sa isang hamak na sabsaban. Ano tayong tao, papasok dyan sa simbahan na yan ang nakaunat na unat ang katawan natin, di ba? Sabi niya, kinakailangan to humble ourselves, yuyuko tayo, pagpasok natin para makita natin yung sinasabi ng Panginoon na kinakailangang magpakumbaba tayo. Amen, Brother June. Pagkapapasok tayo dyan sa puso ng Panginoon, pag siya gagawa tayo ng isang relationship with Him, hindi pwede yung feeling natin mas mataas pa tayo kay Jesus. We know it all, diba? We've done it all. Right. Pagpapakumbaba po talaga. To truly be with Jesus and get to know Him and to truly get to heaven, di ba? That's the narrow gates as well. Hindi pwede din yung maluwag, yung dire-diretso tayo. Hindi ganun ang pathway patungo roon. Marami sa atin, Timmy, na mga nakikinig sa atin, kahit si Brother June, problema din paminsan-minsan yung humility na yan at yung kayabangan, di ba? Alam mo, ipagdasal natin, Timmy, na matutuhan ng bawat isang nakikinig sa atin yung magpakababa at kainin minsan yung pride natin, ano? Para maging marapat naman tayo sa Panginoon na masabing hindi man tayo makatabi sa Kanya, sa Kanyang luklukan, doon tayo sa paanan Niya na parang si Maria na laging naghihintay ng isang magandang aral buhat sa Panginoon, di ba? Let's include everybody in our prayers tonight para doon sa mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay at yung pagsubok ng pagpapakumbaba. Timmy, can you lead us in your prayer, please? All right, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin, sa inyong patuloy na paggabay at pagtuturo, lalo na po sa aming inyong mga anak na palagi pong nasa kalituhan, nasa pagdududa, maraming mga tanong dito sa aming daigdig. Ngunit dahil po sa inyo, Lord, nahahanap po namin unti-unti ang aral, ang kasagutan na gagabay sa amin mula sa inyong salita. Lord, inaalay po namin sa inyo ngayon lahat sa aming mga kapatid na naghihirap pa rin, karamdaman man o mga pasakit sa buhay ang kanilang dinadala. Lord, please give them comfort.
Kayo po ang maging paghilom sa kanilang mga sugat. Kayo po ang maging tuwa at ligaya sa kanilang mga hapis at kalungkutan. And Lord, marami pong mga beses na kami pong inyong mga anak who claim to be your followers, to be your servants, nakakalimot po na tunay na magpakumbaba at tunay na maglingkod. Turuan niyo po sana kami, Lord, na hindi po ang daan ng mundo ang kailangan naming sundin, kundi ang daan ninyo. Turuan niyo po kami na higit sa pagiging tama, kailangan namin maging mabuti. Tulungan niyo po kami na higit sa pagiging makila at kilala. Turuan niyo po kami maging mapagmahal at hindi mapagpakumbaba upang tunay namin mahalin at gabayan ng aming mga kapatid na tungo po sa inyo. And Lord, may your power reign in our lives. Hindi po yung mga kapangyarihan na binibigay ng mundo. Wala pong kapayapaan dito, Lord, at hindi po natatapos ang pagkauhaw dito sa pera at yaman. Ngunit sa inyong pagmamahal, every thirst is quenched. Every hunger is satisfied. We thank you, Lord Jesus, for satisfying our hunger and quenching our thirst. And we thank you, dear Mama Mary, sa inyong pong tuloy na paghihihawa ng tunay na pagpapakumbaba sa amin. Please give us the grace of humility, obedience, and trust in our Lord Jesus as you had, Mama Mary. Make our heart be like yours. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Fatima. Ay nako, yung panalangin ni Fatima ngayon talagang tumatago sa puso ng bawat isa. Pero ang dalangin natin, sana wag naman talagang ganun lang, di ba? Pagnilayan po natin ngayong gabi. At bukas ang umaga pagising natin, maging isang bagong araw sa atin to ng pagbabago ng ating anyo patungo sa kabanalan. Timi, maraming salamat. At sinong babatiin natin sa Cavite, mga taga Cavite, mga kamag-anak natin, mga kamag-anak natin. Cavite, San Diego, kung saan-saan pa man po sa ating, dyan po sa Pilipinas or dito sa buong mundo po. Thank you, Brother June. It's always a joy to be reflecting and praying po with you and our dear listeners. Thank you. We always miss you. Ang mga fans mo dito palaging naghihintay. Oo, tuwing Miyerkules dito sa ating programa. Maraming salamat. And thank you so much po, Brother June. Thank you. And send my regards to Danny, to MM, and to Feli, ha? Ay, makakarating po. Ganun din po sa inyong pamilya, Brother June. Please send our love. God bless you po. God bless you too. Thank you. Thank you. Mga kaibigan, nakasama po natin Ms. Fatima Soriano all the way from San Diego, California. Naghatid sa ating orasan ganap ng alas 10:36 ng gabi sa huling bahagi ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag hanggang alas 11. Maraming salamat. 10:39 ay dun sa mga nag-aantabay po ng Padre Pio, panalangin kay Santo Padre Pio. Mamaya po ay ating ipaparinig sa inyo yan, para meron tayong sabay-sabay tayong magdarasal. At narito ang komentaryo ng ating mga tagapakinig sa ating itinampok sa Pes to Pes, hirit ni Dr. Love tungkol sa tinapa. Ibalik mo ang 150 ko. Si Gigi Alindogan, anak ng tinapa naman. Oo, ang iingay ninyo. Anong tawag sa anak ng tinapa? Tinapang Salinas. Direk Joey, masarap yun, di ba? Tinapang Salinas. Sarap yun sa umaga. Tsaka meron tayong, yung fried rice, sinangag, di ba? Sinangag, tapos may tinapang Salinas ka, meron kang sariwang kamatis, at kakain kang nakakamay, at meron kang mainit na kaping barako. Yun. Sabi ni Nora Natividad, talagang nagkakaroon ng uod ang tinapa pag hindi masyadong luto ang pagkaka-steam kasi may bituka yun. Ayun, oo. Mamo Tess Ordonia, for me, tanggapin at aminin na may uod nga para walang away. Diyos mio, 150 pesos lang. Ano ba kayo? Kaya ako, ayaw ko ng tinapa. Sariwang isda ang binibili ko para siguradong sariwa. Eh, wala naman lasang tinapa yun.
Pag bibili ka ng tinapa, siguruhin mo, silipin mo na, di ba? Silipin mo. Pero bihira naman yan kasi unless palpak ang pagkakaluto, ang pagkakatapa. Pagka hindi masyadong luto ang tinapa, ay may posibilidad talaga may makikita kang gumagalaw dyan. Alright, narito ang ilan sa mga nagpadala ng pagbati sa atin. Shout out tayo kay Carmelita Lina Neira, Rosaline Alomro Dado, hindi sinasabi kung taga saan sila, hindi ko alam G. De Lara, Arnelo Banya Corito ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Masarap daw pumunta dyan sa Puerto Galera. Magandang gabi rin kay Melvin Colambot and family. Binabaligtad kasi. Melvin Colambot and family. Amadeo Guy Gonzalez. Good evening, Brother June from Metro Davao, Los Angeles, California, USA, and from the Ateneo Alumni Association. Salamat po. Shout out kay Chato Saavedra Sakluti, kay Lance Abellion, Brother June. At magandang gabi sa lahat po ng mga nakikinig. It's a midweek, which means malapit na naman po ang weekend. Nanonood po sa Facebook Live from Sampaloc, Manila. Can't wait to be back on Monday. Bagong piyesa, handa na po. O yan, sa Monday, makakasama natin si Lance Abellion. Salamat sa pagbibigay din ng pagkakataon sa iba, Lance. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, bumabati po ng happy birthday kay Paula May Balidoy. Happy birthday to you. Irene Vega Bucayo. Maganda. Gusto ko ito. Matamis to. Di ba? Matamis to. Irene Vega Bucayo. Gusto ko yan. Nung bata kami, nang kinakain namin, inuulam namin yan Evelyn Fortunado ng Real Quezon, Shari Picho ng Seattle, Washington, Gigi Alindogan, Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, Manila. Magandang gabi, Brother June from Angelita, Banatao, Julieta Sugitan ng Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, Judith Vicente, magandang gabi, Engineer Mercy Santos ng Pasig City, at si Roberto Ignacio buwabati ng happy weekend. Nakikinig yung dating guru ko nung high school na si Jenna Villas Kahanap. Regards din po sa asawa niya si Jomar Kahanap at mga anak niya na sina Alexa Bethany Kahanap at Ethan Alexander Kahanap. Ayan. Bumalik na po yung teleradyong serbisyo. Ayan. Present po palagi sa Pasay City by True FM Television. Ayan. Uy, pwede niyong panoorin yan, no? Sa Channel 19 ng Signal Cable, mapapanood po ninyo ang programa natin at ang mga programa ng 92.3 Radio 5 True FM. Para kay Dr. Elmer Punzalan, narito ang theme song natin, kapatid. Awiting Natutulog Ba ang Diyos? Itong awiting ito ay theme song naming magkaibigan, theme song naming magkapatid ni Dr. Elmer Punzalan. At ito po ang nagbibigay sa amin ng lakas, no? Ng pananampalataya doon sa mga panahon ng kadiliman ng buhay at mga pagsubok ng buhay sa amin. Tinatanong namin ng isa't isa, natutulog ba ang Diyos? Kami rin ang sumasagot, hindi natutulog ang Diyos at alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. At kung sakali mang merong bagay na nagpapahirap sa atin, ay tinutulungan tayo ng Diyos para higit tayong mapatibay ang ating pananampalataya at maging malakas ang ating kalooban na harapin ng mga pagsubok. After all, sa gawi pa roon, may gantimpala ang Diyos sa mga taong malinis ang kalooban. 10 minuto bago alas 11 ng gabi, narito ang inyong inihintay, ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos
ang presensya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Damayin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso. Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Kaputsino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay nang naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. St. Francis, make me an instrument of your peace. Aba, pwede yun ninyo kaming subaybayan sa ating mga social media chubatyenes, di ba?
I-follow po ninyo at i-subscribe ang ating mga social media accounts sa inyong, na inyo po nakikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa Facebook page, FB, sa X, sa TikTok, sa IG, Instagram, at saka sa YouTube. Yan. Para updated po kayo. Bueno, wala na tayo masyadong time. Maraming salamat po sa inyo at ang patuloy naming pasalamat kay Fatima Soriano at sa kanyang buong pamilya sa pagbibigay po ng pagkakataon sa atin na makasama natin siya every Wednesday. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production si Alvin Maanyo, ang operations manager natin si Cherry Baile, ang ating producers Jen Ganda Morales and Mike Santillan, si Director Joey Perez ang ating nakasama ngayong gabi, ang ating technician Rome Ortigas at ang ating PA and avid operator muling nagbabalik, Jairian Manipon. Ito po naman si Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.